Minsan ba naramdaman mo na sobrang kabagpuno ng hangin at bigat na parang hindi ka makahinga o makagalaw ng maayos? May mga taong ilang araw minsan mga linggo na kararanas niyan, nakakawala ng lakas ng magandang mood at kahit ng gana matulog. Tahimik na problema to na nakakaapekto sa milyon-milyon, lalo na habang tumatanda tayo. Naging pang-araw-araw na alalahanin, isang bagay na hindi ka pinapayagang mag-enjoy. Ginawa ko to pero mas lalong sumama. Bakit parang labanang talo ang pagpunta sa CR? Maraming desperate na naghahanap ng mabilis na solusyon na sa huli mas nakakasama pa. Naririnig nila ang tungkol sa suka, malalakas na laxative, mga pulbos at tsa na nangangako ng milagro, pero madalas nakakairita lang sa sistema na humihingi na ng tulong. O mas masahol pa, lumilikha ng dependency na hindi naman talaga nagsosolve at lalong nagpapalala ng frustration. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang solusyon para buhayin ulit ang bituka mo at tulungan ang katawan na maalis ang mga dumi ng maingat at natural ay nasa bahay mo na? At paano kung ikwento ko na hindi ito suka o kakaibang potion, kundi ang paggamit ng tubig na iniinom mo araw-araw, pero sa napaka-espesyal na paraan? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang paraan na bilang espesyalista sa natural na kalusugan ay ibinahagi ko na sa libu-libong tao, lalo na sa mga matatanda, para maibalik ang regular na pagdumi at paalam sa kabag at hangin sa loob lamang ng ilang araw. Manatili ka rito dahil ang ituturo ko ngayon ay hindi lang basta remedyo. Ito ay bagong paraan ng pag-unawa at pag-aalaga sa katawan mula sa loob. Kung pakiramdam mo ang tiyan mo ay lumalaki na parang lobo pagkatapos kumain, kahit anong kainin mo. Kung palaging may hangin, minsan maingay at nakakahiya, na nagpapahiya sa'yo kahit saan. Kung parang may ladrilyo sa tiyan mo ang bigat at ang ideya pa lang ng pagdumi ay nakaka-stress na, dapat manatili ka rito dahil ang solusyong malalaman mo ay mas simple, ligtas, at epektibo kaysa sa inaakala mo. Hindi ito magic pill o mahal na produkto. Ito ay lihim na alam na ng kalikasan at ngayon ay tutulungan kitang muling matuklasan. Bago ko ibigay ang eksaktong paraan ko, kailangan muna nating wasakin ang isang malaking mito na higit na nakakasama kaysa nakakatulong, ang sikat na colon cleansing. Sa loob ng maraming taon, ibinebenta sa atin na ang kolon natin ay maruming tubo na kailangang linisin ng malakas. Sinasabi nila may mga lason na nakadikit sa dingding na unti-unting sumisira sa atin mula sa masamang hininga hanggang sa talamak na pagod. At para maayos ito, inaalok nila lahat. Colon irrigation o hydrotherapy, laxative teas at detox supplements na nangangako ng maraming kilo ng dumi. Pero maliwanag tayo batay sa alam ng agham ngayon. Mas matalino ang katawan natin kaysa doon. Mga eksperto tulad ni Dr. Thomas Aquino mula sa American College of Gastroenterology ay nagpapaliwanag na ang ideya ng sapilitang paglilinis ng kolon ay kadalasang mito. May kamanghamanghang sistema na ng detoxification ang katawan natin at ang mga bida rito ay ang atay at bato. Sila ang tunay na filter na nagtatrabaho 24/7 para alisin ang hindi kailangan. Ang kolon naman ay idinisenyo para sumipsip ng tubig at ilipat ang dumi palabas ng natural. Hindi ito baradong basurahan. Ang problema, marami sa mga paglilinis na yan ay pang-aabuso talaga. Ang hydrotherapy ng colon ay maaaring mag-alis hindi lang ng dumi kundi pati ng mahalagang good bacteria sa bituka. Ang mga bacteria na yan ay susi sa digestion, resistensya at maging sa mood mo. Maaari ring makagambala sa electrolyte balance, mapanganib kung may problema sa puso o bato. Ano naman ang herbal laxatives tulad ng senna o sagrada? Oo, gumagana sila, pero sa pamamagitan ng pag-irita sa dingding ng bituka. Para bang sumisigaw ka sa pagod na kabayo para tumakbo ng mas mabilis. Maaaring gumana ng ilang beses, pero sa huli napapagod at tumitigil na ito sa pagtugon. Ganun din, ang paggamit ng irritating laxatives ay nagpapalaki ng tamad na bituka at dependent na nagdudulot ng masamang cycle ng pagtitibi at laxative. Kahit ang sikat na apple cider vinegar ay hindi magic solution, bagamat may ilang benepisyo sa digestion dahil sa acetic acid, halos walang solidong ebidensya na nililinis nito ang kolon o nagpapagaling ng chronic constipation. Sa katunayan, sa maraming may sensitive na tiyan, mas lalong nagdudulot ito ng heartburn at iritasyon. Kaya kung hindi ang pag-atake o pagpilit sa kolon ang solusyon, ano ang gagawin natin? Ang philosophy ko ay ganap na iba. Hindi paglilinis ang approach ko, kundi pagsuporta. Hindi pagpilit, kundi pag-activate. Ito ay pagbibigay sa katawan ng eksakto kung ano ang kailangan para gawin nito mismo ang trabaho na idinisenyo para sa kanya. Ang lihim ko ay hindi sa produkto, kundi sa pag-unawa sa wika ng bituka mo
at paggamit ng pinakasimple at makapangyarihang tools: tubig, fiber, oras, at galaw. Kaya kalimutan ang ideya ng paglilinis at simulan nating pag-usapan ang matalinong reactivation. At ang unang hakbang ay nagsisimula sa isang simpleng baso ng tubig, ang lihim na inihayag, ang aking paraan ng intestinal activation. Dito nagsisimula ang lahat magkaroon ng saysay. Kalimutan ang komplikadong remedyo. Ang puso ng paraan ko, na pinapayuhan ko lalo na sa mga matatanda na pakiramdam nila bumagal na ang digestion, ay may simplicity na nakakagulat. Hindi ito potion, ito ay technique, isang morning ritual na nagsisilbing susi para buhayin ang motor ng bituka mo. Ang lihim ay hindi kung ano ang nilalagay mo sa tubig, kundi kung paano at kailan mo ito iniinom. Ang base ay ito. Uminom ng 300 hanggang 500 ml na maligamgam na tubig sa umaga, agad pagkagising. Mukhang masyadong simple para totoo, di ba gayon paman? Sa simpleng aksyon na yan ay nakatago ang maraming malakas na physiological mechanism. Hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ito gumagana ng ganito. Pilar. Una, ang pagbangon ng natutulog na higante. Ang ritual ng maligamgam na tubig. Isipin ang digestive system mo sa gabi. Tahimik itong nagproproseso ng hapunan. May handa ng dumi ang kolon mo para lumabas, pero kailangan nito ng signal, isang magandang umaga, para magsimulang gumalaw. Diyan pumapasok ang maligamgam na tubig. Mahalaga ang temperatura. Bakit maligamgam? Ang malamig na tubig ay parang bigla ang gulat sa tiyan at nagpapahigpit ng muscles. Ang maligamgam naman ay nagpaparelax, nagpapalawak ng blood vessels sa digestive system, at nagpapaluwag ng muscles ng bituka. Parang mainit na paliguan sa loob mo. Ang relaxation na yan ay susi para madaling gumalaw ang lahat. Ang volume ay nag-a-activate ng refleho. Ang dami, 1 o 2 malaking baso, 300-500 ml, ay sobrang importante. Kapag iniinom ito ng walang laman ng tiyan, bahagya itong nag-uunat sa walls nito. Ang pag-uunat na yan ay nagtitrigger ng tinatawag na gastrocolic reflex. Ito ay direktang tawag mula sa tiyan patungo sa colon na nagsasabing, "Hoy, may bagong dating, magbigay daan tayo." Ang signal na yan ay nagdudulot ng contractions sa colon, peristaltic movements na nagtutulak ng lahat palabas. Ito ay literal na on button ng bituka mo. Ang timing ay lahat. Sa umaga nang walang laman ang tiyan, ay hindi pwede palampasin. Ito lang ang oras kung saan mabilis na pumupunta ang tubig sa bituka para i-activate ang refleho ng walang interference. Kung kape o almusal muna, mawawala ang epekto. Marami ang nakararamdam ng pangangailangan pumunta sa CR mga 20 to 30 minuto pagkatapos ng ritual na ito. Ito ang katawan na nagigising sa natural na ritmo. Ang simpleng habit na ito araw-araw ay nagsisimulang turuan ulit ang bituka mo. Nagbibigay ito ng schedule, lalo na sa mga matatanda na bumagal na ang transit. Ang ritual na ito ay maaaring maging malaking pagbabago. Ito ay paraan ng pagsasabi sa katawan, "Araw na, oras na para gumalaw." Pero ito pa lang ang simula. Ito ang spark. Pero para mapanatili ang apoy, kailangan ng iba pang suporta, pagpapalakas ng epekto. Ang 4 na katulong ng morning ritual. Ang pag-activate ng bituka sa umaga, gamit ang maligamgam na tubig ay parang pag-start ng sasakyan. Ngayon kailangan mo ng gasolina para maging maayos ang biyahe. Dito pumapasok ang 4 na katulong na kumukumpleto sa paraan ko at nagtatrabaho ng magkakasama sa ritual ng tubig. Katulong 1, ang supernatural na laxative, ang pagbabad ng pasas na prune. Alam ng lahat na nakakatulong ang prune, pero ang paraan ng paggamit ay nagbabago ng lahat. Hindi ko sinasabing kainin lang ng dakot. Mas matalino at malakas ang paraan ko. Ang method, kadalasan sa gabi, maglagay ng 4 o 5 pasas na prune sa baso na may tubig hanggang masakop ng mabuti. Iwan mo itong magbabad buong gabi. Sa umaga, pagkatapos ng maligamgam na tubig, kainin ang mga prune na hydrated na. At mahalaga, inumin din ang tubig ng pagbababad. Bakit ito gumagana ng napakabuti? May 2 key. Una, ang fiber. May soluble at insoluble fiber ang prune. Ang isa ay nagbibigay ng bulk sa dumi, at ang isa ay nagfo-form ng gel na nagpapalambot. Pangalawa, at ito ang malaking lihim, may sorbitol ito. Ang sorbitol ay sugar na hindi masyadong nasisipsip ng katawan. Kapag dumating sa colon, ito ay parang sponge na humihila ng tubig sa osmosis. Mas maraming tubig sa colon, mas malambot at madaling mailabas na dumi. Sa pagbabad, bahagi ng sorbitol ay napupunta sa tubig. Kaya importante ang pag-inom nito,
dahil nagbibigay ito ng concentrated dose ng natural na laxative na yan. Paalala, potent ito. Simulan mo muna sa 3 o 4 na prune para makita kung paano reaksyon ng katawan mo at i-adjust kung kailangan. Katulong 2, ang pang-ayos ng hangin, ang tsa ng anis. Isa sa pinakamasamang sintomas ng poor digestion ay pagtitipon ng hangin at masakit na kabag. Ito ay dahil nag-ferment ang dumi sa kolon. Dito pumapasok ang pangalawang katulong, ang anis. Ang method, maghanda ng tisa ng anis na iinom sa araw, lalo na pagkatapos kumain. Maglagay ng 1 kutsarita ng buto ng anis sa tasa ng mainit na tubig. Takpan at hayaang mag-infuse ng 30 minuto. Salain at inumin ng maligamgam. Maaaring uminom ng 2 o 3 tasa sa isang araw. Bakit ito gumagana ng napakabuti? Ang anis ay kilala bilang carminative plant, na nangangahulugang nakakatulong ito na maiwasan ang pagbuo ng hangin o mapadali ang paglabas nito. Ang compounds nito, tulad ng anethol, ay nagpaparelax sa smooth muscles ng bituka. Ang relaxation na yan ay hindi lang nagpapaginhawa sa sakit, kundi nagpapahintulot sa trapped gas na gumalaw at lumabas imbes na maipon at maging parang lobo ka. Ang pag-inom ng tsa ng anis ay parang pagpapadala ng peace treaty sa tiyan mo. Katulong 3, ang physical touch, ang gentle abdominal massage. Minsan, lalo na kung hindi masyadong gumagalaw, kailangan ng bituka ng maliit na tulong mula sa labas. Inire-rekomenda ko ang simpleng massage para gisingin ang kolon. Ang method, humiga ng patalikod na may nakayuko na tuhod. Gamit ang dulo ng daliri, simula ng gentle massage sa lower right abdomen. Dahan-dahang umakyat patungo sa ribs, pagkatapos ay tumawid sa kaliwa at sa wakas ay bumaba sa left side. Sinusundan mo ang natural na landas ng kolon. Gawin ito ng may gentle pero firm pressure sa circular motion sa loob ng 5 hanggang 10 minuto sa umaga o bago matulog. Bakit ito gumagana ng napakabuti? Hindi ito magic, mechanics ito. Pinapasigla mo physically ang muscles ng bituka para mag-contract at ilipat ang laman nito. Para sa matatanda o may limitadong mobility, ang massage na to ay magandang kapalit ng exercise stimulus. Katulong 4, ang golden rule, conscious hydration at smart fiber. Ang huling katulong na ito ay nag-uugnay sa lahat. Maaari mong gawin ang lahat ng nasa itaas, pero kung babayaan mo ito, walang mangyayari. Ang fiber na walang sapat na tubig ay parang semento sa bituka mo. Ang konsepto, marami ang nagsisimulang kumain ng maraming fiber para labanan ng pagtitibe, salad, cereals, ATBP. Pero kung hindi sila umiinom ng mas maraming tubig ng sabay, disaster ang resulta. Kailangan ng fiber ng tubig para magkaroon ng volume. Kung wala, nagiging matigas at tuyo na masa na lalong nagpapalala ng baradong. Ang method, sa buong araw, siguraduhin na umiinom ka ng tubig ng tuloy-tuloy, hindi lang kapag nauuhaw. Ang uhaw ay senyales na ng dehydration. Magkaroon ng boteng tubig palagi. Isang key advice na lagi kong binibigay ay uminom ng karamihan ng liquids bago ang 5 o 6 ng hapon. Bakit? Para hindi ka gisingin ng pantog sa gabi. Ang magandang tulog ay mahalaga para gumana ng tama ang buong katawan, kasama na ang digestion. Pagsamahin ang hydration na to sa smart fiber, leafy greens, prutas na may balat, oats, chia at linseed, laging binabad muna. Ang combo na to ay nagsisigurong malambot at may volume ang dumi. Ang 5 pillars na ito, maligamgam na tubig, pasas na prune, anis, massage at hydration, ay bumubuo ng kumpletong sistema. Tinutugunan nito ang problema mula sa lahat ng anggulo. Nagpapasigla, nagpapalambot, nagpapakalma, at nagbibigay ng raw materials na kailangan. Ito ang tunay na lihim para sa gentle at pangmatagalang intestinal reactivation. Inilagay sa practice ang iyong 2 araw na plan para sa relief. Mabuti, ngayon alam mo na ang theory, pumunta na tayo sa practice. Ang pinakamaganda sa method na to ay marami ang nakararamdam ng malaking ginhawa sa loob lang ng 1 o 2 araw. Narito ang step-by-step plan mo para simulan ngayon mismo, sa gabi bago matulog. Preparation. Ihanda ang prune mo. Bago matulog, kumuha ng baso, lagyan ng 4 o 5 pasas na prune, at takpan ng mabuti ng tubig. Iwan sa kusina o tabi ng kama. Ihanda ang isip. Maglaan ng sandali para i-visualize kung gaano kakagaan pagkagising ng walang bigat. Ang positive intention ay dagdag na tulong. Araw 1, ang araw ng reactivation. Pagkagising, ang sacred ritual, agad, bago hawakan ng cellphone o isipin ang kape, pumunta sa kusina. Painitin ang tubig.
Painitin ng 300 hanggang 500 palmers mili na tubig. Gawing maligamgam, masarap inumin. Inumin ng dahan-dahan. Umupo at inumin ang tubig sa steady pace, walang bilis pero walang tigil. Maghintay at mag-relax. Bigyan ang katawan ng 15-20 minuto. Maaaring mag-stretch o huminga lang. Pagkatapos ng ritual, ang kapangyarihan ng prune. Ngayon, kunin ang baso mo. Kainin ang prune na malambot at juicy na. Pagkatapos inumin lahat ng tubig sa baso. Ang activating massage. Kung may 5 minuto, humiga at gawin ang abdominal massage na sumusunod sa landas ng kolon. Ang almusal. Maghintay ng hindi bababa sa 30 to 40 minuto pagkatapos ng ritual bago mag-almusal. Pumili ng mayaman sa fiber pero gentle. Mangkok ng oats na may prutas o yogurt na may binabad na chia seeds. Sa buong araw, constant hydration. Ang boteng tubig ay best friend mo. Uminom ng regular sa buong araw lalo na bago ang alas 6 ng gabi. Ang calming tea. Pagkatapos kumain, maghanda ng tasa ng tsa ng anis. Smart lunch. Pumili ng steamed veggies, magandang salad at lean protein tulad ng manok o isda. Iwasan ang pritong pagkain, puting harina at asukal. Gumalaw. 15 minutong lakad pagkatapos kumain ay milagro sa digestion, hapon at gabi. Pangalawang tsa. Uminom ng isa pang tasa ng tsa ng anis sa hapon para mapanatili ang kalmado ng tiyan. Light dinner. Gawin ang hapunan ang pinakagaan sa araw. Sopas ng gulay o grilled isda ay perpekto. Relaxation. Bago matulog, maaaring ulitin ang abdominal massage para i-relax ang katawan. Araw 2. Pinapatibay ang progreso. Ulitin ang proseso. Sundin ang parehong steps ng araw 1. Maligamgam na tubig, prune, massage, hydration, at anis. Obserbahan ang signs. Bigyang pansin ang katawan mo. Mas kaunti na bang kabag na bawasan na ba ang hangin? Mas madali na bang pumunta sa CR? Para sa marami, malaki ang pagkakaiba mula umaga ng araw 1 hanggang araw 2. Maaring maramdaman mo ang gaan na matagal mo nang hindi nararamdaman. Ano ang aasahan? Ang plan na to ay hindi naghahanap ng violent purge, kundi gentle regulation. Dapat mapansin mo ang pagbabago sa quality ng digestion mo. Mas regular, malambot at kumpleto ang pagdumi. Dapat magsimulang mawala ang kabag at pressure, papalitan ng comfort. Ito ay hindi one-day fix. Simula ito ng bagong healthy habit. Ang layunin ay ipagpatuloy ang maligamgam na tubig at hydration araw-araw at gamitin ang iba pang katulong kapag kailangan. Kung nakarating ka hanggang dito, dahil talagang importante sa'yo ang problemang to. Naghahanap ka ng totoong solusyon na respectful sa katawan mo, malaking hakbang na iyan. Ang request ko ay simple, huwag hayaang manatili ito sa screen lang. Subukan mo. Simulan mo ngayong gabi sa paghahanda ng prune mo at bukas ay bigyan mo ng ritual na maligamgam na tubig ang katawan mo. Bigyan mo ng 2 araw, 2 araw lang para makita ang pagkakaiba sa buhay mo. At kapag ginawa mo, pakikalmahan kong bumalik ka at ibahagi ang experience mo sa comments. Ang kwento mo ay maaaring ang eksaktong kailangan ng iba na katulad mo ngayon para maengganyo. Sabihin mo kung ano ang napansin mo, kung paano ka naramdaman, aling parte ng method ang pinakagusto mo. Kung sa tingin mo makakatulong ang video na ito sa kaibigan, kamag-anak o magulang na matagal ng tahimik na nahihirapan nito, i-share mo sa kanila. Isang simpleng galaw ay maaaring magpalit ng araw-araw ng isang taong mahal mo. At syempre, kung gusto mong matuto pa ng maraming natural health secrets at tips para sa mas magandang buhay, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Marami pa tayong matutuklasan ng sama-sama. Ngayon ay nabawasan natin ang mito ng colon cleansing at pinalitan natin ng mas makapangyarihang konsepto, ang intestinal reactivation. Natutunan natin na ang solusyon ay hindi sa mahal na produkto, kundi sa pagsuporta sa natural na proseso ng katawan natin. Ang method ko na may 5 pillars, maligamgam na tubig, pasas na prune, anis, massage at hydration, ay hindi magic. Ito ay matalinong strategy para turuan ulit ang bituka natin at ibalik ang ritmo na nawala dahil sa panahon o stress. Tandaan na ang goal ay pakiramdam na mabuti sa long term. Magaan, puno ng enerhiya at libre sa constant worry tungkol sa kabag at hangin. Mag-enjoy sa buhay ng walang takot. Isang mahalagang note. Gusto kong maging malinaw. Ang impormasyon sa teksto na ito ay para sa educational purposes at batay sa natural methods. Gayunpaman, hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Bawat katawan ay iba-iba. Kung may chronic constipation ka, matinding sakit sa tiyan, or may pre-existing conditions tulad ng problema sa puso, bato o diabetes,
Mahalagang kumonsulta muna sa doktor mo bago gumawa ng malaking pagbabago sa routine. Siya o siya ang makakapagkumpirma kung safe at angkop sa'yo ang method na to. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito patungo sa mas magandang digestive health. Alagaan ang katawan mo, pakinggan ito at magkita tayo sa susunod.